Si Emilio Aguinaldo ay isang Pilipinong general at manghihimagsik na kinikilala bilang unang Pangulo ng Pilipinas na namahala mula 1899 hanggang 1901. Pero, sino nga ba si Emilio Aguinaldo? Si Emilio Aguinaldo ay isinilang sa Kawit, Cavite noong ika-26 ng Marso taong 1869. Si Emilio Aguinaldo ay ika-7 sa 8 anak ng mag-asawang Carlos Aguinaldo at Trinidad Fami. Noong kanyang kabataan, siya ay kinakitaan ng tapang at tibay ng loob. Sa ilang pagkakataon, siya ay halos malunod sa isang ilog dahil sa panunodyo ng isang kalaro. Halos bawian din siya ng buhay nang siya ay magkasakit ng bulutong. Sa kanyang pagbibinata, siya ay nagparot-par ito sa mga karatig pulo sa Katimugan upang makipagkalakalan. Nang mamatay ang kanyang ama, tumigil siya sa pag-aaral na nooy nasa 3 taon pa lamang ng kanyang baccalaureato sa Colegio de San Juan de Letran. Dahil dito, tinulungan na lamang niya ang kanyang ina sa pangangasiwa ng kanilang pateniman. Sa tulong ng kanyang ina na isang kapitana, siya ay hinirang na kabesa de barangay mula 1886 hanggang 1894 sa edad na 17. Dahil dito, naiwasan niya ang pagpapatala sa hukbong sandatahan ng Espanya sa Pilipinas. Nang ipatupad ang Batas Mora, siya ay nahalal na kapitan munisipal at nanumpa sa kanyang katungkulan noong ika-1 ng Marso taong 1895. Sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang kapitan munisipal, napabilang ang kanyang pangalan sa mga napatanyag na sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Juan Luna, Apolinario Mabini, at iba pa sa Mason. Lihim siyang sumapi sa Mason na ang prinsipyo'y kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran, na siyang isinisigaw sa Rebolusyon ng Pransya. Nang panahong ding yun, siya'y umanib sa lihim na samahan ng katipunan na itinatag ni Andres Bonifacio at ginamit ang sagisag na Magdalo, na hango sa pangalan ng santong patrona ng Kawit na si Maria Magdalena. Noong 1896, siya ay nakipag-isang dibdib kay Hilaria del Rosario na tubong Imus, Cavite sa edad na 33. Sila ay biniyayaan ng 3 babae na sina Carmen, Marie at Christine at 2 lalaki na sina Miguel at Emilio Jr. Noong ika-30 ng Agosto taong 1896, nagdeklara si Gobernador General Ramon Blanco ng batas militar sa Cavite, at 7 pang lalawigan at pinaaresto ang mga pinaghihinalaang katipunero. Dahil dito, sinimulan niya ang rebolusyon sa Kawit noong ika-31 ng Agosto taong 1896 at tinawagan ang mga kalapit lalawigan upang makilahok sa rebolusyon. Dahil sa malaking pinsalang ginagawa ng kanyang pangkat sa kanilang pakikipaglaban, ang mga Kastila ay nagpadala ng dagdag na mga sundalo sa Cavite. Tinangka rin ng mga Kastila na makipagkasundo sa kanya para sa isang tigil putukan. Subalit sila ay nabigo lamang, dahil dito, ang mga Kastila ay naglagak ng malaking halaga sa kanyang pagkakadakip. Sa madugong labanang naganap sa Cavite, maraming magigiting na Pilipino ang nagbuwis ng kanilang buhay, kabilang narito sina Crispulo Aguinaldo, Edelberto Evangelista, at Flaviano Yenco. Sa kabuuan, naging matagumpay sila sa Cavite maliban sa lungsod ng 13 Martires na pinangungunahan ng wardeng si Severino Lapidario na nahatulan ng kamatayan noong ika-12 ng Setyembre taong 1896. Sa paglipas ng 1 taon, naging mainit ang labanan sa Cavite, ngunit, nagkaroon ng problema dahil hindi magkaisa ang mga revolusyonaryo sa pagitan ng puwersang Magdalo na pinangungunahan ni Aguinaldo at sa puwersang Magdiwang na pinangungunahan ni Bonifacio. Upang malutas ito, nagkaroon ng tinatawag na kumbensyon sa Tejeros sa Casa Hacienda de Tejeros sa Rosario, Cavite noong ika-22 ng Marso taong 1897 na pinanguluhan ni Andres Bonifacio. Napagkasundo ang buwagin na ang katipunan at itatag ang isang pamahalaang revolusyonaryo.
Kailangan ang Pangulo sa pagtatatag ng pamahalaan kaya nagkaroon ng halalan para dito, na halal na Pangulo si Aguinaldo at Direktor na Panloob naman si Bonifacio. Ngunit, nagkaroon ng mainiitang pagtatalo sa kapulungan ng tutulan ni Daniel Tirona ang pagkakahalal kay Andres Bonifacio bilang Direktor na Panloob dahil sa di umano'y wala itong mataas na pinag-aralan at kailangan daw na isang abogado o may kaalamang legal ang umako sa katungkulang iyon. Ikinagalit ito ni Bonifacio at bilang Supremo ng Katipunan, pinawawalang bisa niya ang kumbensyon at pagkatapos ay nilisan niya ang kapulungan kasama ang 25 na mga taga-sunod. Nang sumunod na araw, dahil sa kinalabasan ng kumbensyon, nanumpa siya bilang Pangulo ng Pamahalaang Rebolusyonaryo at sinimulang gampanan ang kanyang tungkulin, sa pagpapahayag ni Bonifacio na walang bisa ang kumbensyon. Nagtatag sila ng kanyang mga kapanalig ng sariling pamahalaang rebolusyonaryo at kanyang pinanguluhan, kaya hindi natupad ang layunin ng kumbensyon na magkaroon ng pagkakaisa. Bilang Pangulo naman na ipinahayag ng kumbensyon, ipinaaresto niya si Bonifacio at ang kapatid nitong si Procopio, si General Mariano Noriel na Pangulo ng Tribunal Militar ang lumitis sa dalawa. Napatunayang nagkasala ng sedisyon at rebelyon ang magkapatid kaya nahatulan sila ng kamatayan noong ika-10 ng Mayo taong 1897. Makalipas ang ilang taon, naging mainit ang kanyang pakikipaglaban sa Cavite dahil doon dinala ng mga Kastila ang kanilang puwersa, upang makatakas sa mga Kastila. Lumikas siya at nagtago sa biyak na bato sa Bulacan. Dito na rin niya itinayo ang pansamantalang pamahalaang rebolusyonaryo. Hindi gaanong malinaw ang tinatakbo ng rebolusyon hanggang dakong huli ng 1897, kaya tinangka ng pamahalaang Kastila at ng pamahalaang rebolusyonaryo na magkaroon ng pansamantalang pagtigil ng labanan. Noong Agosto taong 1897, kinumisyon ni Gobernador Primo de Rivera si Pedro Paterno na humanap ng mga paraan upang matigil na ang paglalabanan, pinangakuan ng amnestiya ang mga rebolusyonaryo. Hindi agad pumayag si Aguinaldo sa mga ipinangangako ng mga Kastila, ang tanging nais niya ay ang kalayaan. Noon lamang Nobyembre taong 1897 siya nakipag-ayos sa kasunduang biyak na bato na nilagdaan noong ika-18 ng Nobyembre, at ika-14 ng Disyembre at 15, 1897. Napagkasundo ang magsasalong ng sandata ang mga rebolusyonaryo sa mga sumusunod na kondisyon. Magbabayad ang pamahalaan ng 800,000 piso kay Aguinaldo at sa iba pang mga pinuno. Magbabayad ng 900,000 piso para sa mga nasira ng paglalabanan. Pangkalahatang amnestiya at pangako ng mga reforma. Bilang pagsunod sa mga probisyon ng kasunduan, si General Aguinaldo, kasama ang 25 piling pinuno ng himagsikan, ay ipinatapon sa Hong Kong noong ika-27 ng Disyembre taong 1897. Natanggap niya ang unang sekeng nagkakahalaga ng 400,000 piso noong nasa Hong Kong siya. Ibibigay na sana sa kanya ang halagang 200,000 piso nang magkaroon siya at ng mga lider na naiwan sa Pilipinas ng isang hidwaan, kaya sa mga lider na nasa Pilipinas na ibigay ng Kastila ang halagang 200,000 piso. Kaalinsabay din ng kasunduan ang pagsasalong ng mga sandata ng mga rebolusyonaryo. Si Gobernador Primo de Rivera ang nakatanggap ng medalya sa Espanya dahil sa napakahalagang nagawa niya. Inihanda na nga niya ang kabuuang 200,000 piso para sa mga lider na Pilipino. Inaasahang magkakaroon na ng kapayapaan dahil sa kasunduan, ngunit, hindi ganoon ang naganap, muling nagkaroon ng kaguluhan, una sa Zambales, tapos sa Pangasinan hanggang sa iba pang mga lalawigan. Kapwa hindi tumupad sa kasunduan ang pamahalaan at ang rebolusyonaryo, hindi tinupad ng pamahalaan ang pagbibigay ng reforma at ginamit naman ni Aguinaldo sa pagbili ng mga sandata ang perang tinanggap, hindi rin nagbayad ng kabuuang halaga ang pamahalaang Kastila. Sa kabilang dako, sumiklab ang digmaang Kastila-Amerikano noong ika-25 ng Abril taong 1898,
Naniwala si Aguinaldo na nakatutulong ang mga Amerikano sa mga Pilipino sa pakikipaglaban nito sa mga Kastilang nasa Pilipinas. Nang dumaong ang Olympia, na siyang kinalululanan ni George Dewey ng United States Navy sa Hong Kong, nakipagkita siya rito. Nakipagkita rin siya kay Edward Spencer Pratt na konsul ng Amerika sa Singapore noong ika-22 ng Abril taong 1878. Noong ika-4 ng Mayo taong 1878, bumalik sina Aguinaldo sa Pilipinas. Dumating sila sa Cavite noong ika-19 ng Mayo taong 1878, sakay ng bapor na Amerikanong Macala. Sa pagbabalik niyang ito hiniling niyang magpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Kastila. Ito ang ikalawang sigwa ng rebolusyon. Buo ang paniniwala niyang paninindigan ni Dewey ang pinagkasunduang pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Nalalaman niyang nasa loob ng Maynila ang plota ni Dewey na lumupig sa armada ng Kastila. Marahil dahil sa paniniwalang ito, pinakinggan niya ang payo ni Ambrosio Rianzares Bautista na magtatag ng pamahalaang diktatorial. Nagpahayag siya ng kalayaan noong ika-12 ng Hunyo taong 1878 sa mismong tahanan niya at nagtatag ng mga organisasyong panlalawigan at pangmunisipal. Dinaluhan pa ito ng kalihim ni Admiral Dewey na si Coronel L.M. Johnson. Sa makatuwid, alam ng mga Amerikano ang pagpapahayag na ito ng kalayaan. Dito sa pagkakataong ito, unang kinilala ang bandera ng Pilipinas. Ito ang disenyo ni Aguinaldo noong nasa biyak na bato siya, at isinagawa ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong. Dito rin narinig ang pambansang awit na Titik ni Jose Palma sa Kastila na isinalin naman sa Ingles ni Camilo Osias at M.A.L. Lane na binigyang musika ni Julian Felipe. Sa pagpapayo naman ni Apolinario Mabini, sa halip na katawagang diktador ng pamahalaang revolusyonaryo ay presidente ng pamahalaang revolusyonaryo ang ginamit na titulo ni Aguinaldo nang hindi binabawasan ang kapangyarihan. Upang higit na maging mabisa ang pamahalaan, kailangan ang isang konstitusyon. Kaya noong ika-4 ng Setyembre taong 1878, nagkaroon ng kongreso sa Malolos, Bulacan. 110 ang piniling delegado buhat sa iba't ibang puok ng bayan, ngunit 85 lamang ang nakarating sa sesyon noong ika-15 ng Setyembre taong 1878 sa simbahan ng Baraswain. Kinabibilangan ito ng mga abogado, doktor, inhinyero, parmasyotiko, mga ngalakal, magsasaka at isang pari. Si Ambrosio Rianzares Bautista ang pansamantalang tagapangulo, nagkaroon ng halalan para sa pamalagiang pamumuno at pinangunahan ito ng mga sumusunod. Pangulo Pedro Paterno, Pangalawang Pangulo Benito Legarda. Mga kalihim Gregorio Araneta at Pablo Ocampo. Ang pinakamahalagang naisagawa ng Kongreso ng Malolos ay ang mga sumusunod. Ang ratipikasyon ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo taong 1878 na isinagawa noong ika-29 ng Setyembre taong 1878. At ang pagpapatibay ng Konstitusyon ng Malolos noong ika-29 ng Nobyembre taong 1878 batay sa burador na iniharap ni Felipe Calderon. Pinagtibay ni Pangulong Aguinaldo ang charter noong ika-21 ng Enero taong 1879. Sa kaganapang ito, formal na itinatag ang unang Republika ng Pilipinas noong ika-23 ng Enero taong 1879. Ang unang gabinete ay binuo ni Apolinario Mabini, Pangulo ng Gabinete at Kalihim Panlabas, Cayetano Arellano, Pangalawang Pangulo na nagbitiw, Teodoro Sandico, Kalihim Panloob, Baldomero Aguinaldo, Kalihim ng Digma, Mariano Trias, Kalihim ng Pananalapi, at Gracio Gonzaga, Kalihim ng Pagpapaunlad. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa ibang bahagi ng daigdig kaya may mga diplomat na pinili si Aguinaldo.
isa si Felipe Agoncillo na nakipagkita ng personal kay Pangulong William McKinley ng Estados Unidos noong ika-1 ng Oktubre taong 1878 tungkol sa pagkilala ng kalayaan ng Pilipinas. Ngunit napag-alaman niya na nagkasundo ang Espanya at ang Estados Unidos na wakasan sa Paris ang kanilang digmaan, nagkaroon sila ng tinatawag na kasunduan, o kasunduan sa Paris, noong ika-10 ng Disyembre taong 1878. Hindi nagpabaya si Aguinaldo sa sitwasyong ito. Sumulat siya sa Pangulo ng Estados Unidos upang ipaliwanag ang panig ng Pilipinas. Binanggit niyang walang karapatan ang Espanya na ibigay ang Pilipinas sa Estados Unidos dahil noong panahon ng paglalagdaan nila ng kasunduan halos lahat ng panig ng Pilipinas ay nasa kamay na ng mga revolusyonaryo. Ipinahayag din niyang nakapagpahayag na ng kalayaan ang Pilipinas de facto at de jure bago pa nagkaroon ng kasunduan sa Paris. Ipinahayag din niyang binigyang sigla sila ng mga Amerikano upang lumaban para makamit ang kalayaan. Maaalalang nakipagkita siya kay Dewey upang hingan ito ng tulong para sa kalayaan ng Pilipinas. Ngunit, itinatwa ito ng mga Amerikano. Ipinahayag ng Korte Suprema ng Estados Unidos na ang mga Kastila ang nakatuklas sa Pilipinas at matagal na nanakop dito. Sapat raw na karapatang ipagkaloob ang kapuluan sa Estados Unidos, hindi kinilala ang pagkakaroon ng kalayaan ng Pilipinas. Noong gabi ng ika-4 ng Pebrero taong 1879, binaril ng isang Amerikano ang isang sundalong Pilipino na binalaan niyang tumigil sa pagtawid sa tulay ng San Juan. Ipinaliwanag ni Aguinaldo na hindi pakikipaglaban ang layo ng sundalong Pilipino. Dahil sa hindi pakikinig ni General Otis, nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano. Binigyan nila ng ibang kahulugan ang pagkamatay ng sundalong hindi tumigil samantalang hindi binigyan ng masamang kahulugan ang pagbaril ng Amerikano, na siyang nakapatay. Lalong uminit ang isyo ng pagtibayin ng Senado ng Estados Unidos ang kasunduan sa Paris noong ika-6 ng Pebrero taong 1879, nagkaroon na ng labanan, hindi na laban sa mga Kastila kundi sa mga Amerikano na. Lalo pang sumalimuot ang problema nang mamatay si General Antonio Luna, ang pinakamatapang at pinakamatalinong militar ng Republika noon. Ang kamatayan ni General Antonio Luna noong ika-2 ng Hunyo taong 1879 sa Kabanatuan sa kamay ng mga tauhan ni Aguinaldo ay malaking dagok sa hukbo. Nawalan ang hukbo ng isang general na maalam sa estratehiya militar na napakahalaga sa pakikipaglaban. Nang mamatay si General Luna, hindi na nakabawi ang mga sundalong Pilipino, nagpatuloy lamang ang mga ito sa pag-atres, palipat-lipat sina Aguinaldo patungo sa Kahilagaang Luzon, buhat sa Kabanatuan, nagtungo sila sa Pampanga, sa Tarlac, sa Pangasinan, hanggang sa kabundukan. Nang makarating sa Ilocos Sur ay pinaiwan niya si General Gregorio del Pilar sa Tirad Pass upang mapigilan ang mga sumusunod na kalaban, ngunit, napatay sa labanan si General Gregorio del Pilar pati na rin ang kanyang 60 kawal noong ika-2 ng Disyembre taong 1879. Sa kabilang dako, nagpatuloy naman si Aguinaldo sa paglikas sa iba't ibang puok tungo sa Caraballo at Sierra Madre hanggang sa nanatili sa palanan sa Isabela upang maipagpatuloy ang paraang gerilya sa pakikipaglaban, ngunit, nahuli siya ni General Frederick Funston at ng mga tauhan nito sa tulong ng mga taga-Macabebeng Kawal noong ika-23 ng Marso taong 1901. Naniniwala kasi ang mga kawal na ito na hindi makabubuti ang pakikipaglaban pa at tapat ang mga Amerikano sa sinabi nitong ihahanda nila ang Pilipino para magkaroon ng sariling pamahalaan. Nang mahuli ng mga Amerikano, napilitan siyang manumpa ng katapatan sa pamahalaang Amerikano noong ika-1 ng Abril taong 1901. Siya ay nagbalik sa pagiging pangkaraniwang mamamayan at tumira sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Noong 1912, itinatag niya ang Association of the Veterans of the Philippine Revolution na may layuning kumalinga at tumulong sa kanyang kapwa mga manghihimagsik.
Noong ika-6 ng Marso taong 1921, ang kanyang may bahay na si Hilaria del Rosario Aguinaldo ay binawian ng buhay sa sakit na pulmonary tuberculosis. Pagkaraan ng 9 na taon, noong ika-14 ng Hulyo taong 1930, siya ay muling nag-asawa at nakipag-isang dibdib kay Maria Agoncillo. Noong ika-15 ng Nobyembre taong 1935, sinubukan niyang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, sa kasamaang palad ay natalo siya ni Manuel Luis Quezon. Binawian siya ng buhay sa Veterans Memorial Medical Center sa sakit na coronary thrombosis noong ika-6 ng Pebrero taong 1964 sa edad na 74. Ang kanyang mga labi ay inilagak sa isang bahagi ng kanyang tahanan noong ika-16 ng Pebrero taong 1964, bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan at kadakilaan. Ang kanyang malawak at mapalasyong tahanan na ipinagkaloob niya sa pamahalaan noong ika-22 ng Marso taong 1963, ay ipinahayag na pambansang dambana noong ika-18 ng Hulyo taong 1964. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.